Hi guys! For those who are new here, this is Surge On, and in here we talk about everything surgical. So lahat ng sakit na kailangan ng opera. For this week, tatalakayin natin pinagdaan ng medical emergency ni Miss Ivana Alawi. So bakit nga ba lumobo ang tiyan niya? At bakit kailangan itong butasan? But first, let us meet our patient. Si Ivana Alawi isang 27-year-old actress, content creator, and CEO ng isang skincare line na unang nakilala nang mag-audition siya sa 6th season ng Starstruck noong 2015. Noong 2018 ay lumipat naman siya sa ABS-CBN at mas nakilala sa teleseryeng Ang Probinsyano. Pero mas kilala ng maraming netizens si Ivana dahil sa kanyang YouTube channel at itinuturing siyang pinaka-subscribed Filipino vlogger currently at 18.2 million subscribers. So a few days ago, Ivana shared in a vlog na na-hospital siya at kailangang mag-undergo ng surgical procedure dahil sa lumalaki at sumasakit niyang tiyan. So let's follow and supplement her surgical journey para naman magkaroon tayo ng insights, especially for women who may be dealing with the same condition as her. Sa lahat na tinanas ko sa buhay, isa to sa pinaka-matindi na pain. So ang chief complaint ni Ivana is abdominal pain. So pain is considered a medical emergency. Pag may pain ka at hindi tinatabla ng gamot, consult the emergency room. Huwag mong tiisin. Pag abdominal pain, titinan mo dyan kung saang parte yung sumasakit. So that gives you a clue on what organs ang pwedeng cause. So pag puson, pwedeng galing sa matres or sa ovary yung cause. Pwede ring UTI sa pantog. Pag nasa right lower quadrant naman, pwede yang appendicitis. Pag nasa taas banda papunta sa sikmura, pwede yang gallstone, ulcer or cyst sa atay. Pag pumupunta naman sa likod ng sakit, pwede yang pancreatitis. So it has something to do with your nerves kung saan galing yung mga nerve supply. So may idea na kami pagpasok mo pa lang sa ER, kahit hindi ka nagsasalita or kahit sa lakad mo pa lang. Pero syempre, kailangan itong i-relate sa iba mo pang mga sintomas and lab test to confirm kung tama yung hinala namin. I-share ko lang din sa inyo na meron akong problem sa ovaries and that's how it started. And I also have PCOS and dun siya nagsimula. Guys, pag may naramdaman kayong sakit or kuwari, sa buhay nyo, may tinitiis kayong sakit na okay lang to maging okay. Huwag nyo antayin lumala. Huwag nyo pigilan yung sakit na parang, kaya ko to. Tiisin ko to. So let's break it down. So Ivana has an ovarian problem na hindi niya dinisclose. And meron din siyang PCOS. So dalawa. Polycystic meaning maraming cyst. Ova means egg in Latin. Syndrome is a group of symptoms na pag nakita mo together sa isang pasyente, sasabihin mo na, uy, most likely PCOS ito. So malalaman natin ang mga sintomas na yan later. So bakit nga ba nagkaka-PCOS ang isang babae? So in one word, unknown. But if you want to learn a bit kung paano nagkaka-PCOS ang babae, first dapat mong malaman ang normal na nangyayari sa katawan pag nare-regla. So ang regla ay nagsisimula sa utak sa tinatawag nating hypothalamus. Nagre-release ito ng GnRH, isang hormone na nagsistimulate naman ng pituitary gland mo para mag-produce ng dalawa pang hormones, na siya namang nagsistimulate sa ovaries para mag-release ng egg cell. So unang nire-release ng pituitary gland mo is FSH or follicle stimulating hormone. By the word itself, sinistimulate niya ang 10 to 12 follicles per month. Ang follicle ay ang supot na nakapalibot sa isang immature egg cell. So 1 egg cell, 1 follicle. Every month, up to 12 follicles ang sinistimulate pero isa lang ang nagmamature at nare-release. Don't worry, meron kang 300 to 400,000 follicles na pwedeng i-release until mag-menopause ka. By the time you are 50 years old on average. So hindi ka mauubusan. Yan, that is your follicle. Sa loob niya ng egg cell. Habang nagde-develop yan, nagre-release yan ng estrogen hormone na siya namang magiging dahilan para kumapal ang lining ng matres mo. In preparation sa pagdating ng egg cell and possible pregnancy in case may sperm cell na pumasok. Habang tumataas ang estrogen mo, nagsisend ito ng signal sa utak para i-stop ang pag-produce ng GnRH para ma-regulate ang flow ng hormones. That is what you call negative feedback. Pag mature ng egg cell at mataas ng estrogen level, eventually may second hormone na nire-release. Yan ang LH or luteinizing hormone, na ang function naman is ilabas mo ang egg cell mula sa loob ng follicle. Yan that is your egg cell. Yan yung tinatawag ninyong ovulation. Magta-travel ang egg cell ngayon papunta sa fallopian tube. Ang follicle mo na naiwan nagiging corpus luteum. Corpus means body, luteum means yellow, so yellowish body. Kasi color yellow siya. Ang corpus luteum ngayon magproproduce yan ng hormone which is progesterone, na siya namang magme-maintain ng lining ng uterus mo. Kung may sexual contact na mangyayari, sasalubungin ng egg cell mo ng sperm cell at magiging fertilized. Eventually magiging bata. Para ma-implant, kailangan makapal ang lining ng uterus. So basically, ang purpose ng progesterone mo is to support pregnancy. Pro means support, gest means pregnancy. So supports pregnancy. Nagsisend din ito ng signal sa utak para i-stop ang release ng GnRH. So same sa estrogen. If walang sperm cell, eventually magdi-disintegrate ang corpus luteum mo at magiging corpus albicans. Alba means white. So bababa ang progesterone levels mo, kaya magsished ang uterine lining mo.
magdudugo at magiging period mo. So at this time, bagsak lahat ng hormone levels mo. Masisense ulit yan ng utak mo na mababa na. Kaya magre-release ulit siya ng GnRH at uulit na naman ang cycle every month. So napaka-complicated naman, Doc. So paano naman nagkaka-PCOS? So ang problema mo is dito. Sa PCOS, hindi bumababa ang production ng GnRH. So release lang siya ng release. So diba sabi natin kanina na dapat bumaba siya pag tumaas ang estrogen at progesterone. So hindi siya naapektuhan ng estrogen at progesterone levels mo. So release lang siya ng release. Hindi siya tinatabla ng negative feedback mechanism. So ang problema mo dyan, panay LH ang nire-release at hindi FSH. Dahil nga FSH ang nagpapamature ng follicle, hindi ito nade-develop at hindi nagmamature ang egg cell. Hindi ito nare-release, meaning hindi nag-ovulate ang babae. Kaya nga nahihirap ang magkaanak ang mga may PCOS. At dahil nga walang corpus luteum kasi nga walang na-develop, hindi tumataas ang progesterone levels mo. Ang mga follicles na hindi nag-mature at na-release, eventually magiging cyst, na lalong dadami every month pag hindi na-normalize ang hormone levels ng babae. So balik tayo sa LH. So tumataas yan sa PCOS. Ang LH mo, pag masyadong mataas, sinistimulate ang ovary at magproduce ng testosterone at higher levels than normal. So sometimes reaching male levels. Kaya nagkakaroon ng sintomas ang babae na dahil sa high testosterone levels, gaya ng facial hair, acne, and menstrual changes. Prone din sa obesity ang mga may PCOS dahil usually nangyayari siya sa mga taong may insulin resistance or mga prone magka-diabetes type 2. Mas nagsustore din sila ng taba kaysa sa ibang tao. By the way, Mona has type 1 diabetes, which is basically insulin deficiency, not insulin resistance. So type 2 diabetes ang insulin resistance. So magkaiba yung dalawa. Nagpapunta na lang ako ng hospital nung hindi ko na kaya. I also got fluid in my stomach na sobrang napuno na siya. Day by day, habang nasa ospital ako, umaangat yung fluid sa tiyan ko. Mukha akong 5 months pregnant. So aside sa abdominal pain, meron din siyang ascites. So ascites refers to tubig sa loob ng abdominal cavity. So it comes from the Greek word ascos, meaning sac or sako, kasi korteng sako ang tiyan mo. Commonly nangyayari ang ascites sa mga may liver problems, pero pwede rin ito sa mga kaso ng inflammation sa loob ng tiyan. So pwedeng impeksyon, pwedeng heart failure, pwedeng kidney problem, pagbubuntis, pwede ring ovarian cyst. So pwedeng mag-rupture ang ovarian cyst at magtubig sa loob ng tiyan. Dahil hindi makalabas ang tubig, pwede ito ma-accumulate sa loob. Pwedeng ma-stretch ang mga nerves mo kaya siya sumasakit. Basta ang laki niya and it grew day by day. Tapos nung padulo na, parang patigas na siya ng patigas. Tapos ang laki pag nakita ko susunod, parang ano to? Tapos yung sakit, hindi na ako makahinga. Konting lakad ko lang, na parang hihimatayin ako. Nanlalamig na yung buong body ko, tapos tumitirik daw yung ayos ko gano'n. So aside sa sakit, nahihirapan ka ring huminga pag may ascites ka. So ang pinaka-importanting muscle mo dyan sa paghinga is ang diaphragm. Nakikita yan sa pinakataas na bahagi ng abdominal cavity mo at sineseparate niya ang tiyan at ang chest mo. Pag nag-contract yan, bumababa ang muscle mo at nagke-create ng suction para masakang hangin papunta sa loob ng baga. Pag masyadong marami ang tubig sa loob, hindi na makagalaw ang diaphragm pababa kaya nahihirapan ka na makahinga. Tinakbo ako sa hospital and then nakita nila ang daming tubig. So they started injecting painkillers. Tapos ayaw ako, punta akong CR dahil hindi ako umabot. Binalik ako sa kama tapos nagpanic yung mga doctors kasi parang humihina na yung pulse. So nag-inject ng IV and all. So masakit pag malaki. Kasi nga nasi-stretch ang mga nerves mo sa loob, so nagiging distended ang tiyan. Actually, mame-measure mo kung gaano kadami ang tubig sa loob ng tiyan using ultrasound. So most likely, in ultrasound si Miss Ivana. Ang tubig sa tiyan nyo guys, galing pa rin yan sa dugo mo. So nasalang dugo yan na tumambak sa loob. At hindi na-absorb pabalik sa dugo. So basically, bumababa ang BP mo. Prone din ma-infect ang tubig na yan. Pag malala ng infeksyon mo, nakakababa din yan ng BP. Yan ang tinatawag nating septic shock. Though hindi naman septic shock ang kay Miss Ivana, yan ang delikadong pwedeng komplikasyon kung hindi matatanggal ang tubig sa loob ng kanyang tiyan. Pinakonfine na ako and then hindi ako gumagaling. Parang tigas, hirap na hirap ako huminga na parang kada hinga ko parang ang hirap. Tapos hindi ako maka-inhale na mahaba kasi feeling ko yung liquid nandito na. Ganun talaga ako huminga buong araw. Kada hinga ko parang ako nalulunod. Tapos sumisigaw na ako, guys, hindi ko na kaya. And I felt like the liquid was already getting to my lungs. Yeah, so na-explain na natin yung kanina kung bakit hindi siya makahinga. Tapos parang sabi ko, butasan nyo na ako. Kasi guys, hindi talaga ako nagpapabutas sa kahit saan. Ayoko kasi ayoko magkapekla. Kaso hindi ko na kinaya. Sabi ko, butasan nyo na ako kahit saan. Basta tanggalin nyo na tong sakit. Tinakbo nila ako doon and then they put a drain in my tummy, binutas. At yung pangit pa doon guys, hindi ako pinatulog. Sabi ko sa doktor, please, tulugin nyo ako. So ang ginawa kay Miss Ivana ay parasynthesis. Synthesis means butasan. Para means sa side. So literally, butasan sa gilid.
So nag-insert ng tube sa gilid ng kanyang tiyan para ma-drain ng tubig. So kita nyo yan? Yan ang tinatawag nating pigtail catheter kasi nga mukha siyang tail ng pig. Yan ang tinutusok sa loob. Malambot lang yan tsaka nagko-coil para hindi naman matusok ang ibang organ sa loob. Paano nakapasok yan, Doc, kung coiled? So first may needle ka na pantusok. Then maglalagay ka ng guide wire at idadilate mo ang butas in preparation for insertion of the pigtail. Doon ilulusot ang pigtail mo sa guide wire para pumasok sa loob. So straight pa yan pagpasok. Pag nakapasok na yan at kinuha na yung guide wire, magko-coil ulit yan sa loob para hindi makabutas ng bituka. So pwede yung bunutin kung hindi na kailangan. So naka-local anesthesia ka lang at hindi kailangan patulugin ang pasyente. Gusto ko yung parang anesthesia na sabog ka. Wala ka na maramdaman sakit na ganun. Kasi daw sumusuka ako, so baka daw may mangyari sa akin. Yung local lang, in-inject pa sa akin yung sa tiyan ko yung anesthesia. Tapos sabi ko, paano yun? Makikita ko. So ang problema mo sa general anesthesia, yung pinapatulog ka, nawawala ang gag reflex mo, meaning hindi ka nabibilaukan. So protective mechanism yan ng katawan mo para hindi pumunta ang pagkain sa baga mo. Nawawala yan pag naka-general anesthesia ka. Pag pumasok ang pagkain sa baga, pwede kang mahirapang huminga, so mas delikado. Tsaka intubated ka niyan kasi nga hindi ka humingi nga on your own. Kailangan mo ng ventilator during opera. Kaya nga nire-require na mag-fasting for many hours ang mga pasyente na naka-schedule operahan na kailangan patulugin. Yan ang reason dyan. So hindi lahat ng opera kailangang patulugin. So yun, pinasok nila yung tube and then they started to drain. Tapos, meron daw 2 liters. So, hindi naman nila ma-drain yung 2 liters. Sabi nila, 1 liter muna and then installment. Parang every 8 hours yung iba. Tapos sabi ko, shit, bakit hindi na lang lahat? Sabi nila baka bumaba yung oxygen and all. Yes, so dapat hinay-hinay lang ang pag-drain kasi naninibago ang katawan mo pag biglaan kasi nga nakaka-apekto ng blood pressure pag binibilisan. Delikado pag lahat tatanggalin agad. So nakamamatay po pag nag-shoot down bigla ang BP. Habang tinanggal yung tubig on the spot, napangiti talaga ako kasi parang shit, nakahinga na ako ng konti. Ngumiti na siya, tapos sabi niya, parang wine naman yung kinuha sa'yo kasi red, tapos 1 litro. So ang color ng ascites can give you a clue kung ano yung cause. Pag wine meaning reddish or bloody, pwede yung trauma or aksidente. Pwedeng pumutok na ovarian cyst, which is yung nangyari kay Ivana. Pero pwede ring ovarian or liver cancer. Para ma-sure mo na hindi cancerous, pinapatest yan para tingnan kung may cancer cells. Kung wala, edi good. Kung clear or yellow, pwede yung dahil sa liver cirrhosis or heart failure. Kung puti na malapot, pwede yung nana, so infeksyon. So maraming cause ang ascites. Madi-differentiate po yan pag pina-examine mo ang nakuhang tubig. So paracentesis is both therapeutic and diagnostic. Every day, parang dun after, I started to feel better. Masaya na ako nung nakatayo ako. Kasi 3 days ako nakahiga. And then nandun na yung ihi ko. Ayoko din magpakabit nun, pero wala akong choice. Pati yung bladder ko, wala nang lumalabas na ihi. Hindi na din ako nakaka-poops. Wala, lahat na ipit na sa body ko. Kita nyo yan? Yan ang fluid niya. So yellowish na. So hinahinayang i-drain until maubos. So yan guys, that is what you call a JP drain. Sa mga pasyente, usually tinatawag nila yung Granada. So it's short for Jackson-Pratt drain. Named after Dr. Frederick Jackson, isang neurosurgeon, and no, not Camille Pratt, Dr. Richard Pratt. Karaniwan itong nakikita after ng opera para masaksyon ng dugo sa loob. So dapat nakalupyak siya. So sorry, I don't know what lupyak is in Tagalog. Hi guys! Welcome back to my channel. Usually nakikita niyo maganda. Wow, maganda. Hindi yung naka-eyes lagi. Ngayon niyo lang makikita na ganito yung itsura. Diba, kung ganyan ang itsura ng may sakit, so anong tawag sa atin? Na Agnas? Yan, tutur ko kayo sa ating hospital. So, dito, ito po ang CR kasi hindi ako maabot dyan. Ayan, ito yung bed ko. This is day 4. Ito na yung mga baon ko. Ito, nililit niya yung nasa tiyan ko. Yan, so yan yung JP drain mo. So nagda-drain pa rin siya. So medyo prominent pa rin yung tiyan ni Miss Ivana. Assuming na wala siyang nilagay dyan sa tiyan banda. Eventually, liliit yan pag natanggal na yung fluids. Dito kami matutulog dahil mababa daw yung calcium ko. So may 12 hours na machine and may delay. Hindi ko alam kung ano yun. Ang tawag dyan guys, infusion pump. Since mababa yung calcium niya, sasalinan siya ng calcium through IV. Kailangang accurate ang drip mo kasi nga side effect ng calcium mo is bumibilis yung heart rate at nakakapaso yan ng balat. Kaya dapat naka-infusion pump.
At dahil nga nakaka-apekto rin sa heart rate, hinuhook ang pasyente sa cardiac monitor. So that is your cardiac monitor, just in case. So mag-a-alarm yan pag hindi normal yung heartbeat mo. Ngayon, I'm still recovering. Hindi pa 100% okay. Sa lahat ng nag-message and nag-pray for me, thank you so much, guys. Dati, 23-24 yung bewang ko. So yung max niya, nung inopera, nung binutasan siya. Ano pala? 30.5. Naging 33 siya, which is yung puno talaga ng liquid, kaya kailangan butasan. So kita nyo yan? Diyan tinusok yung catheter. O diba, smaller na yung tiyan niya compared to before. By the way, we also monitor abdominal circumference. Let's pray also na hindi lang ako yung mag-recover. Let's also pray for Juana. Oo, next month, nasa Singapore na yun. Magpapacheck up. So, yun. Lalakad na kami. Love you. So hopefully gumawa din si Miss Mona ng video pagdating niya sa Singapore. So Mona has type 1 diabetes, by the way. Welcome to Singapore, Miss Mona. So takeaway message. Did you know that 1 in 10 women of childbearing age is suffering from PCOS? It is one of the leading causes kung bakit hindi nagkakaanak ang babae. The good thing about PCOS is na mamanage siya with oral contraceptives to normalize hormone levels sa katawan, coupled with proper diet and exercise to maintain a healthy weight. The sad part is that up to 70% sa mga may PCOS hindi alam na may PCOS sila. Kaya marami pa rin na nagkakaroon ng komplikasyon. Sometimes nagiging delikado para sa mga babae. Hopefully what Ivana shared will be an eye-opener that even a simple condition as PCOS or benign ovarian cysts in general can become complicated if left undetected. So that's it for today's episode of Marites Files. See you again next week for another meaty surgical GSM. Till next time, surge on guys!